Sinubukan niyang gamutin ang lolang umiihiraw ng insekto. Yung mga nalabas sa jingle bells ni nanay. Nilabanan ng babaeng nabara. Maitim! At sinubukang gamutin ang babaeng pinapalaki raw ang tiyan. Inggit, anong kinainggitan mo dito? Aray ko! Aray! Ang manggagamot, si Apo Philip. Alas 6 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila ng mga pasyente sa plotting ito sa Talisay, Batangas. Meron sa kanilang may cancer, diabetes, mga paralisado, kahit pa yung mga may sakit sa puso. Okay na po ako. Talagang gumaling ako sa kanya. Pero hindi ito klinika, kundi pwesto ng dinarayo ngayong albularyo. Para hindi magkagulo, bawat pasyente binibigyan ng numero. Dinaan po namin sa number para po walang magsingitan. Maya-maya pa, lumabas na ang kanilang pinakahinihintay. Si Apo Philip. Napapanaginipan niya. Pakaitim. Kinamusta muna ni Apo Philip ang pakiramdam ng kanyang mga pasyente. Pero sa kalagitnaan ng panggagamot, may isang babaeng nakapilan ang bigla na lang nagsisisigaw. Agad siyang nilapitan ng manggagamot. Ayon sa kanyang basa, ang babae sinapian di umano ng demonyo. Tawagin mo San Miguel Arcangel para parusahan. Andiyan lang ito sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Hindi ka lalabas dyan? Marami. Wala akong pakialam. Kahit kay isang limpa. Sirapin, putulan ng Pilati ko. Sa lakas magpumiglas ng dalaga, ilang tao ang nagtulong-tulong para siya'y pakalmahin. Sibat na liwanag. Pero tila nagmamatigas ang di umano, sumanib sa babae. Ayaw na. Tusukin kita kahit saan. Mga gabay, putulin niyo yung numero. Kaya si Apo Philip ginamit ang isang armas, isang malaki at mahabang kahoy na itim na kung tawagin, dignum. Hinipan niya ito at inilapat sa leeg ng babae na parang ginigilitan. Oh, Propetong Moises, kung pahirapan mga jablong tao sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Si Moises, puluputan na leeg ng mga jablong tao. Pero ang katunggaling nila lang na lumukob daw sa pasyente, hindi raw nagpadaig. Hindi pa kami tapos ng lintik na yun. Labas. Ilang minuto pa, pati ang kapatid ng babae na kasama niya sa pila, nagsisigaw na rin. Ang unang babae, kumalma. Pero ang kasama nito, buong lakas ng nagsisipa. May demonic possession yung dalawang babae. Sa kapwera ng Diyos, lahat ng tao dito mababalutan. Kaya si Apo Philip tuloy sa pag-usal ng dasal. Alis dyan. Baka maniniwala sir. Bilis! Maya-maya pa, ang babae nagsimula ng magdudual. Palatandaan na lumabas na raw sa katawan nito ang di umano sumapi ritong demonyo. So bawat suka nun, isang diablo ang lumalabas. Minsan dalawa, tatlo. Sobrang takot po namin. Hindi na po namin alam kung ang gagawin namin sa mga bata. Ang magkapatid, sina Jessa at Trisha. Nagpunta po kami doon kay Apo para po ipagamot yung mga bata kasi po lagi po silang nahihimatay lalo na po sa school. Papa, puling ako, Papa!
Sobrang takot ko kasi hindi ko alam kung bakit nangyari yun sa akin. Sobrang pagod na pagod po yung katawan namin. Sa tingin ko po, dun po sa naputol po na puno ng asawa ko, nanggaling yung mga napasok sa mga anak ko na mga demonyo. Wala akong pakialam! Pag uwi po namin, nagdasal po kami na sana po wag nang balikan yung mga bata. If it's hot or tuyo, na-dehydrate yung isang pasyente, pwedeng anemic yung isang pasyente, so pwedeng siyang nagkakaroon ng pangihilo or minsan nahihimatay pa. Bilang proteksyon sa mga kalaban niyang puwersa ng kadiliman at kasamaan, si Apo Philip nagpatato ng tinatawag na pentagram na isa raw anti-possession symbol. At hindi lang daw mga demonyo ang kaya niyang puksain at gamutin, maging yung mga ginagambala raw ng masasamang elemento. Kagaya na lang sa kaso ni Lara Lynn na di umano natipuhan ng kapre. Si Lara Lynn pinapikit ni Apo Philip, pagkatapos kinausap na nito ang anya sumapi sa kanya. Tantanan mo itong demonyo ka ha. Natawag ko siya Arcangheles, San Miguel Arcangheles. Patay ng demonyo to sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Hindi ko po espada niyo. Ilang sandali pa ang pasyente, biglang nanlisik ang mga mata. Masakit! Tama na. Lulubayan ko na. Tama na. Natawa ka pa'y nanginginig ka, mga ulaga ha? Tama na! Natawa ka'y nanginginig ka? Ha? Tama na! Lalaban ka? Hindi. Akin lang to. Hindi. Mahal ko siya. Hindi pwede. Laban. Hindi na. Mo to ha? Nung gumamit na ang manggagamot ng piraso ng kahoy na idinikit nito sa katawan ni Lara Lynn, Sa kapangyarihan ng Panginoong Yahweh, dadalo yung kitat sa iyo. tila tuluyan ng nanghina ang di umano sumabi ritong kapre. Ayaw kong pag-alagala kay sa lupa ha. Tara, balik. Balik ko si Ini. Balik! Ano ka to? Si Delara to? Wala na, okay na. Ayon kay Lara Lynn, nagsimula raw ang lahat nung nangupahan sila sa isang resort sa Talisay, Batangas nitong nakaraang taon. Noong una kasi po ay nananaginip na po talaga ako. Malaki po siyang tao na itim lang siya, as in nakakatakot yung itsura niya. Ang mukha niya galit na galit. Hanggang ang nilalang, di umano, nagpakita pa sa kanya. Dito lang po sa house na to. Siya ulit, pero ang pogi niyang lalaki, pero itim. Para takasan ang nanggagambalang kapre, makailang beses daw lumipat ng tirahan sina Lara Lynn. Pero hindi raw siya tinampanan nito. Natutulog po ako. Napaginipan ko siya. Ang laking tao na gusto akong yakapin. Siguro may gusto siya sa akin. Papanaginipan mo lagi? Opo. Dito na raw niya naisipang lumapit kay Apo Philip. Tama na! Akin lang to. Hindi. Mahal ko siya. Hindi pwede. Isang araw matapos magpagamot kay Apo Philip, si Lara Lynn tuluyan na raw nilubayan ng kanya raw manliligaw. After nung nagpagamot ako sa kanya, kinabukasan nag-alay ako. After ko mag-alay, nakita ko siya dyan, sa may atis. Ang mukha niya sugatan. Bata pa lang daw si Apo Philip, batid na niyang meron siyang di umano, espesyal na kakayahan. Naglalaro kami ng kapatid ko ng payong. Ispadahan kami ganyan. Nasundot yung ganito ko. Dugo to, ang dami. Sa nararamdaman ko, may init na gumaganyan. Nanay ko, nagulat. Dadalhin ako sa ospital, pinag-pray niya ako muna. Nililinis yung sugat. Hinahanap niya ngayon yung sugat dito sa noo ko. Wala siyang makita. Mula raw noon, pinag-aralan ni Apo Philip ang makapanggamot hanggang isang araw. May lumapit sa kanyang di umano, kinulang. Tinry ko gamutin. Nag-okay naman siya hanggang sa, syempre, yung word of mouth. Sa kabila nito, tila ipinagkibit balikat lang daw ni Apo Philip ang kakayahan niyang makapanggamot. Katunayan, inuna niya ang kanyang pag-aaral. Natapos siya ng kursong entrepreneurship at may masters in business administration pa. Pero sa dami raw ng lumalapit sa kanya para magpagamot, nito lang Hulyo, tuluyan na niyang niyakap
ang kanya raw calling. Yung kapangyarihan ng panggagamot, hindi talaga sa akin yun. Kay Lord yun, dumadaan lang sa akin. At sa tuwing siya'y nanggagamot, pinapakiramdaman daw muna ni Apo Philip kung kinulam ba talaga ang pasyente o sinapian o sadyang may sakit lang. Kahit anong tubig to, dala ng pasyente or dito, babasbasan natin para maging healing water. Dadusalan ko yung tubig, pag nag-iba yung lasa, pag mapait, akulam yun. Pag matabang, mga elemento yan. Pag lasang ulan, mga kaluluwa. Walang specific amount, sila ang bahala mag-donate kung magkano. Pag nakita kong walang-wala talaga, sabi ko wag na, nahihiya na ako tumanggap. Kapansin-pansin na marami sa kanyang mga pasyente, mga kapos o walang pera. Katulad ni Jeffrey na 5 taong naging bedridden matapos maaksidente. Yung bus po na sinasakyan po namin, may iniwasan po siya sa sakyan. Dumulas-dulas po siya, tapos nagbali-baliktad hanggang sa na-aksidente po na spinal cord ko po ay nadali. Totally paralyzed po ako nun. Kaya po ako nakapagpagamot sa albularyo kasi po yung financial po kasi wala naman po akong trabaho. Namamaga ngayon ang kanyang paa kaya hindi siya makalakad. Iba po akong sinasabi nila minsan po may kulam. Matapos lang daw ang unang gamutan niya kay Apo Philip, nito lang nakaraang linggo, guminhawa raw ang kanyang pakiramdam. Parang na-refresh po yung katawan ko, parang lumakas. Tapos pagka 3 days po nawala, medyo nag-okay po. Yung sa pamamaga ng paa, pati sa pain niya sa likod, mataas yung chance na correlated siya doon sa aksidente niya mismo. It's very important na talagang magpa-konsulta sa isang specialista. Sila po yung talagang may kakayahan na gamutin talaga yung problemang meron dun sa nararamdaman ng isang pasyente. Follow-up check-up lang ngayon. Kahit may kulam, sinasabi ko magpatingin kayo sa doktor, baka sinasabay lang ng kulam o barang. Pag sinabi na ng hospital, yung gastos dun sa kurso ng sakit, umaatras na kasi wala siyang savings. Pangalawa, wala siyang HMO card. Ang payo natin, pumunta naman tayo sa doktor para meron naman evidence-based tayong medicine. Kanya-kanyang paniniwala yung mga tao. Evidence-based naman tayo, may gumagaling. Pag minaramdaman sila na sakit at walang makita yung doktor, willing ako i-accept sila. Pwede natin itong maipaliwanag through placebo effect. Yung simpleng pagsabi sa atin na tayo ay gagaling and naniniwala tayo, very powerful kasi yung mind natin. So nagkakaroon din tayo nung biglang strength. Unang-una, kapag ginagamit mo ang kapangyarihan ng Diyos sa panggagamot o pagpapalayas ng masamang espiritu, hindi naman talaga yun ang bawal na sinasabi ng simbahan. Kung nakakatulong ka naman sa tao at hindi nasisira ang pagkatao ng tao, sa tingin ko, wala namang masama doon. Sa mga kapuspalad, nananatiling mga albularyo ang takbuhan. Marami. Pero ang mas nakakatakot na katotohanan, marami sa ating mga kababayan walang kakayahang malunasan ang kanilang buhay na sa pakiwari nila mala impyerno. Tama na! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.